Christian music, kaya raw i-enchant ang mga 80s? Turo ba? Paano? Tara, siyasatin natin. Gustang araw, kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Hello mga kasiyasat! Welcome to another episode of Social Lens, kung saan titingnan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Noong early 2000s, shinare ng philosopher and one of the four horsemen of New Atheism na si Daniel Dennett ang kanyang obserbasyon na kahit magkaiba ang Kristyanismo at ibang mga relihiyon sa reason ng atheism, hindi pa rin ito kayang talunin ang power ng Christian music. Itong music na ito raw kasi, kayang dalhin kahit ang mga non-believers sa altered state of consciousness. Isang atheist nagsasabi na makapangyarihan ng Christian music? Ano ba ng altered state of consciousness? Upang mas maintindihan natin ang observation ni Daniel Dennett, kilalanin muna natin siya. Si Daniel Dennett ay isang American naturalist philosopher. Nag-aaral siya sa Harvard University para sa kanyang Bachelor of Arts degree sa philosophy, habang nakuha naman niya ang kanyang doctorate degree sa kaparehas na field sa Oxford. Sa konsepto ng consciousness nagpo-focus si Dennett. Sa katunayan, ang doctoral thesis niya ay may topic na Nature of Consciousness na ginawa ng libro pinalaunan noong 1969 na may pamagat na Content and Consciousness. Siya ay nagturo sa mga universidad. Ilan na rito ay ang University of California sa Irvine, California at ang Tufts University sa Medford, Massachusetts, kung saan naging isa siyang university professor at director ng University Center for Cognitive Studies. Marami siyang ipinoblish na articles and libro about cognitive psychology, specifically about consciousness. Dahil sa fascination niya sa nature nito at sa pagdidemystify niya sa mga bagay, siya ay itinuturing na naturalist o taong naniniwala na the world works through the laws of nature. It also means na he doesn't believe na mayroong mystics and magic. Dahil sa background niyang ito, eventually his belief in religion also followed. Naging associated siya sa atheism dahil tulad nga ng nabanggit kanina, siya ay isa sa tinaguriang four horsemen of New Atheism. Pero ano nga ba ang atheism? Hindi maganda ang dating ng salitang atheist or atheism sa pandinig ng karamihan, especially dito sa Pilipinas kung saan dominant ang relihiyon, particularly ang Kristyanismo. Ito ay naitatabi sa konsepto ng demonyo o di kaya ay kaaway ng simbahan. Ngunit ano nga ba talaga ito? Kumpara sa theism o ang paniniwala sa existence ng divine and supernatural beings, ang atheism ay ang kawalan ng paniniwala at pagtanggi sa existence ng Diyos o spiritual beings. Ang New Atheism naman o tinatawag ring Modern Atheism ay term na umusbong mula sa mga libro ni Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, and Christopher Hitchens noong early 2000s that promotes atheism. Silang apat ay may magkakasundong pananaw tungkol sa relihiyon. Kanilang ina-advocate ang science bilang alternative sa pananampalataya. Iba-iba ang mga atheists. Mayroong atheist na scientific at mayroong hindi. Meron ding atheists na may impluwensya rin ng secularism o ang paniniwala na dapat magkahiwalay ang relihiyon at ang estado. Sa kaso ng New Atheism, sila rin ay mga sekularista pero sila ay may characteristics ng anti-theism o ang paniniwala na ang relihiyon ay mas nakapagdudulot ng hindi maganda sa lipunan. May kita ito sa kanilang walang takot na pagbahagi ng kanilang argumento at pananaw laban sa relihiyon. Sila ay matuturing na aktivista sa religion. Kay Dennett. Sa kanyang librong Breaking the Spell, Religion as a Natural Phenomenon, inihalin tulad ni Dennett ang relihiyon sa isang organism na nag-e-evolve at gumagamit ng iba't ibang mechanism para makasurvive. Sinabi niya na ang pagiging tabu ng pag-aaral ng relihiyon, maski ang pag-question dito, ay isang mechanism ng religion for it to survive. Itong mechanism na ito ay makikita sa pananaw ng maraming Pilipino sa mga atheists. Gaya ng nabanggit kanina, hindi maganda ang tingin nila sa mga atheist kasi kinikriticize at kine-question nito ang religion. Pero teka, ano bang religion?
Well, no-brainer na yan sa ating mga Pilipino. Pero para i-check kung pare-pareho ba tayo ng pagkakaintindi kung ano ito, pag-usapan natin. Dinefine ni Emil Durkheim, isa sa founding fathers ng disiplina ng sosyolohiya, ang relihiyon sa kanyang work na Elementary Forms of Religious Life bilang isang unified system of beliefs and practices that unite into one single moral community called a church. In other words, ang religion daw ay pinag-isang sistema ng paniniwala at mga gawain that result sa pagkakaroon ng isang moral community that we call a church o simbahan. Ilan sa mga religion ay ang mga Abrahamic religions or mga theistic religions who believes na may isang Diyos. Ito ay ang Christianism, Judaism, at Islam. Ang atheism ay hindi considered na religion kasi even though may common beliefs sila na hindi sila naniniwala na may Diyos, wala naman silang common practices na ginagawa at wala rin naman silang church. Dinifferentiate rin ni Durkheim ang religion sa magic. Ayon sa kanya, ang magic hindi naman kayang bumuo ng cohesive group na may pare-parehong way of life, hindi tulad ng religion na mayroong church. Dagdag pa niya, yung mga churches ay ang pagsasama-sama ng mga individual na pinagdudugtong ng iisa nilang paniniwala, iisang standard kung paano ba dapat mag-behave o standards of conduct, at iisang paniniwala kung ano ba ang itinuturing nilang sagrado at ano ba ang pinagkaiba nito sa mga bagay na profane o considered na normal at walang kahulugan sa kanila. So, bakit ba nasabi ni Dennett na powerful enough raw ang Christian music na ilagay sa altered state of consciousness maski ang mga non-believers or atheists? Nalaman na natin ang background ni Dennett. Naturalist philosopher siya, isa sa mga four horsemen ng New Atheism, and very vocal siya sa kanyang pananaw ukol sa relihiyon, pero interestingly, he is actually comfortable sa religion. In fact, congregationalist sila ng asawa niya, isang Protestant movement kung saan lahat ng simbahan ay independent. Ibig sabihin, wala silang sinusunod na higher religious authorities tulad ng bishops at presbyteries. Nag-e-enjoy rin siya na umattend ng simbahan at naging parte pa siya ng choir for much in his life. Ayon pa nga sa isang article ng New Yorker, sinabi ni Dennett na naluluha pa siya tuwing kinakanta niya ang St. Matthew's Passion ni Bach, isang sacred music na ang earliest verified performance ay noong 1727 pa. Kaya naman pala, parte naman pala kasi siya ng simbahan and he too feels that there is something sa Christian music. Itong something na to parang magic na kaya ilagay kahit yung mga non-believers sa altered state of consciousness. Ano bang ibig sabihin ng obserbasyon ni Daniel Dennett? Ano ba tong altered state of consciousness na kanina pa nababanggit? Tara, palalimin natin. Ayon kay Arnold Ludwig, isang psychiatrist, ang altered state ay kahit na anong mental state na may impluensya ng iba't ibang physiological, psychological, or pharmacological agents na marirecognize lang ng individual na nakakaranas nun o isang objective observer dun sa individual. Kapag ang isang tao ay nasa altered state of consciousness, conscious ka, alam mo ang sinasabi at ginagawa mo, pero yung natural style ng thinking mo ay iba. Ang mga tao na nasa gantong state rin ay prone to suggestibility o madaling makumbinsi. Maa-apply rin ito sa religion. Sinasabi ng observation ni Dennett na powerful yung Christian music to the point na kaya nitong ilagay sa altered state of consciousness kahit yung mga non-believers at atheists. Imagine na lang na yung isang tao, atheist pero nagsisimba tulad ni Dennett. Tuwing kumakanta siya ng sacred music sa simbahan, nakakaramdam siya ng electricity na nagdadala sa kanya sa altered state of consciousness kung saan madali siyang makumbinsi at mapaniwala tungkol sa mga sinasabi ng religion ng simbahan na iyon, which is a way of converting someone na maging part ng said na religion. Sa pagko-convert ng religion, mayroong persuasion process o proseso ng pagkumbinsi. Itong prosesong ito ay may 4 na elements: source variable, message variable, channel variable, at audience variable. Sa kasong pinag-uusapan natin, mag-focus tayo sa channel variable kung saan may kita kung paano ba pinaparating ang mensahe. Itin natin ang religion na familiar sa ating lahat, Christianity. Sa simbahan, tinatranscribe o isinasalin ang salita ng Diyos mula sa Holy Bible sa kanta. Itong mga kantang to ay kinakanta sa iba't ibang simbahan at ng maraming followers. Dahil dito, malaki ang ginagampan ng role ng music sa Christian worship. Bakit sa pamamagitan ng music? Sa obserbasyon ni Durkheim, ang mga ceremonial rituals ay mayroong unifying role
kung saan pinag-iisa nito ang mga tao, which results sa pag-e-establish ng social bonds at pagpapatibay sa congregational solidarity nila. Kasama ang sacred music sa mga paraan kung papaano maa-achieve ang cohesive function na ito. Ayon kay Edward Dickinson, music is the most social of the arts, not only because it is the most universally beloved, but because it affords the largest opportunities for cooperation. Kayang mapagbuklod ng music ang mga tao. Isa itong unifying agent sa religion dahil pinapataas nito ang integration ng tao sa religion na yon. Kaya nga tuwing kinakanta natin itong mga Christian music sa church, we feel na we are closer to God. We feel a sense of solidarity. Pakiramdam natin we are one with the other believers sa church na kasama natin. We feel like we belong. Itong feeling na ito, particularly yung electricity na nararamdaman natin tuwing tayo ay kumakanta ng sacred music sa simbahan, ay tinatawag ni Durkheim na collective effervescence. Ni-recognize ni Durkheim na mayroong sacred power, pero kinonekta niya ito sa community itself. Nakita niya na itong sacred experience ng mga believers ng religion ay nothing more than the vibrant energy generated when people come together, o enerhiya na nabubuo kapag nagkakaisa ang mga tao rather than galing sa outside intervention gaya ng divine o Diyos. Ayon sa scholar na si Samuel Bruce, binigyan din ni Durkheim na ang mga religious practitioners ay hindi lamang nag-iimbento ng kanilang karanasan sa powers na hindi nila maipaliwanag. Ibig sabihin, hindi nagkakamali ang mga believers na nakakaramdam sila ng power sa tuwing gumagawa sila ng religious ritual o hindi kaya kapag kumakanta sila ng sacred music sa simbahan. Hindi lang nila ito kayang maipaliwanag. In-identify ni Durkheim ang genuine foundation na ito as collective effervescence. Tuwing kinakanta ang Christian music sa simbahan, nabubuo ang collective effervescence dahil nagsasama-sama ang mga tao at sabay na kinakanta ito. Ito ang nagpapaliwanag kung ano ang kakaibang pakiramdam na nabubuo sa tuwing kinakanta ang mga sacred music. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroong kakayahan ang Christian music na dalhin sa altered state of consciousness maski ang mga non-believers. Dahil ang Christian music ay nagdudulot ng collective effervescence. Ito ay nabanggit sa pag-aaral na Bodies in Sync, Interaction Ritual Theory applied to sacred harp singing ni Hyder at Warner noong 2010, kung saan inanalyze nila ang practice ng sacred harp singing sa US. Ang sacred harp ay isang ritual at tradisyon na nagmula sa New England kung saan sila ay kumakanta ng harmonious American music mula sa The Sacred Harp, isang tune book na sikat sa rural America noong 19th century. A cappella ang pagkanta nito kung saan ginagamit ng mga singers and participants yung katawan nila to create sounds. Ayon kina Hyder at Warner, na in-apply ang interaction ritual theory na nagsimula sa collective effervescence ni Durkheim, ang sacred harp ritual ay nagbibigay ng solidarity sa mga tao kahit na wala pa silang ideological consensus o kahit na wala pa silang iisang ideology na pare-pareho na pinapaniwalaan. Ito ay dahil ang mga kumakanta ng sacred harp ay mga taong mayroong diverse beliefs gaya ng mga evangelicals, atheists, Jews, maski ang mga ilang taong notable representations ng LGBTQ+ community. Kahit na iba-iba sila, mayroon silang unified community na nabuo dahil sa sacred harp that creates a shared identity. Babalikan natin ang obserbasyon ni Dennett. Sinabi rin niya na bukod sa ang Christian music ay powerful enough para dalhin sa altered state of consciousness kahit ang mga non-believers as atheists, hindi rin ito kayang tulunin ng atheism. Bakit? Ano bang meron sa religion such as Christianity na wala sa atheism? Ayon kay Durkheim, mayroong dynamogenic quality ang religion o ang kapasidad nito na i-dominate ang mga individuals and elevate them from their ordinary abilities and capacities. Ang dynamogenic quality na ito ng relihiyon ay kayang maapektuhan ang ating emotions to the point na kaya natin gumawa ng mga bagay na kung hindi naman tayo under influence ay hindi natin gagawin. Binibigyan nito tayo ng lakas at confidence na harapin ang mga bagay sa buhay natin dahil itong strong emotions na ito go beyond reason and it makes us not think properly, straight, and logically. Tulad ng nabanggit natin kanina, hindi relihiyon ang atheism dahil wala naman itong shared practices na in turn bumubuo ng church. Therefore, wala rin itong dynamogenic quality. Hindi rin sapat ang paniniwala nilang hindi nag-e-exist ang Diyos para pagbukto din sila. Diyan, ang atheism ay maituturing na nasa state of anomie o state of normlessness. Ang norms ay ang mga accepted standards of behavior sa society. Ang religion ay mayroong norms on their own.
Sa Christianism, kinokondone ng abortion at premarital sex. Sa Islam naman, bawal kumain ng baboy. Walang ganun ng atheism. Meron lang silang iisang notion na hindi sila naniniwala sa Diyos, but that's it. Hindi sila homogeneous kasi iba-iba pa rin ang worldview nila. Common knowledge sa atin na kapag atheists, scientific, pero that is not the case. Tulad na nabanggit natin kanina, there are atheists na scientific at mayroon ding hindi. There are atheists who still believe in the mystics and spiritual beings. Ayon nga sa isang pag-aaral kung saan ang mga participants na atheists ay pinasabi ng katagang, I wish God would harm my loved ones, they are reported to have been uncomfortable. Dahil wala rin silang sacred music kasi wala naman silang common thing na piniperceive as sacred in the first place, wala rin bubuo ng collective effervescence sa mga atheists na nakatutulong upang mag-create ng social solidarity and unity among them. Ang religion kasi, according to Durkheim, dahil meron silang ceremonial rituals, nagkakaroon ng positive sense of social well-being ang mga worshippers at nagpo-provide ito ng comfort at tinutulungan sila sa kanilang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Very evident yan sa ating mga Pilipino. Malaki ang role ng religion kung bakit tayo ay resilient. Yung existence kasi ng Diyos ay nagpo-provide sa atin ng comfort dahil we believe na ginagabayan niya tayo sa pagharap natin ng pagsubok natin sa buhay. Ito ay ang dynamogenic quality na mayroon ang religion. Sa case ng mga atheists, walang ganon dahil wala naman silang single moral community. Gaya ng kanina ko pa binabanggit, they are diverse despite having the same belief na God does not exist. Isang atheist si Dennett, in fact, isa pa nga siya sa four horsemen ng New Atheism, pero aware siya sa power ng Christian music kasi siya mismo nakikita at naramdaman iyon dahil siya ay umaatid ng church at kumakanta ng church music. It gives us the possibility na mayroon palang mga atheists or non-believers na nagsisimba. It is actually more common than we think, but that is another story. Going back, kaya raw nitong dalhin ang mga tao kahit ang non-believers sa altered state of consciousness kung saan naiiba ang natural way ng pag-iisip natin at madali tayong makumbinse, which is ginagamit when converting people to a specific religion. Ang rason bakit may ganitong power ang Christian music ay dahil ito ay nagpo-produce ng collective effervescence. Hindi ito kayang pantayan ng atheism kasi wala naman silang shared rituals and activities na nag-foster ng collective effervescence. And wala ring dynamogenic quality ang atheism. Deeply connected pala itong music at religion dahil ang music ay isang instrumento na niyu-utilize ng religion to act as a ritual or tradition that helps create a sense of solidarity sa mga believers. Kahit na nasa church or kahit na nasa simple environment lang tayo, ang pagsasama ng musical and religious emotions ay may kakayahan na bigyan tayo ng sense of transcendence kung saan pakiramdam natin we are leaving the world behind and we are subject to a powerful force na hindi natin kayang ma-explain. Kayo, nararamdaman nyo rin ba itong electricity na ito tuwing kumakanta kayo ng Christian songs? And itong kuryenteng to, papaano kayo naaapektuhan?